May mga kapusukan ka bang nagawa nang hindi mo inaasahan, pero hindi mo na rin alam ngayon kung hindi mo ba pinagsisihan o iniisip mo na kung mababalik mo ang panahon, siguro hinding-hindi mo gagawin ang bagay na yon. Lahat naman siguro tayo, nung bata tayo ay may mga kapusukan tayong nagawa. May mga desisyon at may mga bagay tayong ginawa dahil lang sa bugso ng ating damdamin at sa tawag ng ating katawan. Atin pong pakinggan ang kwentong tampok natin sa araw na to. Dito lamang sa inyong pinakapaborito. Charot, kiniklaim ko na. Pinakapaboritong programa ang Dear Mama Mia. Lahat tayo ay may mga desisyong kailangang gawin sa ating buhay. Mapabata pa man tayo o matanda na, ang bawat nangyayari sa ating buhay ay nakabase sa isang malaking desisyon. Dear Mama Mia, una sa lahat, nais ko pong magpasalamat kung sakali mang mabigyan niyo ng pagkakataon na mabasa at maiere itong aking kwento sa inyong programa. Medyo matagal-tagal na po akong nakikinig sa programa ninyo. Ito po kasi ang pampaalis ko ng stress sa bawat araw. Ang tagal-tagal ko ring inisip kung kakayanin ko bang isulat at ibahagi itong kwento ng buhay ko. Hindi ko kasi alam, Mama Mia, kung magugustuhan nyo ba ito o kung inyo ba itong mararapatin na basahin sa inyong programa. Gayunpaman, kung hindi niyo po ito mababasa, ay hindi naman po ako magtatampo. Alam ko kasi na hindi ako masyadong magaling lalo na pagdating sa pagsusulat. Kalimitan, mga babae po ang magagaling sa bagay na ito. Susubukan ko lang naman. At kung sa tingin niyo ay pangit ang pagkakasulat, pwede niyo po itong i-rewrite. Binibigyan ko po kayo ng permiso para isulat ito ng naaayon sa kagustuhan at kailangan ng audience ninyo. Ang hinihiling ko lang sana ay huwag mabago ang mga malalaking desisyon at malalaking bagay na ginawa ko. Ang dami-dami ko ng intro, kaya sisimulan na natin ito. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Renz, gaya ng marami sa inyong mga tagapagsulat o tagapagbigay ng kanilang experiences, ay nais ko ring itago ang aking katauhan. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na yon. Mainit ang hapon nung araw na yon. Yung tipong kahit anong gawin mo, parang didikit pa rin sa balat mo yung alikabok ng kalsada. Nasa basketball court ako sa may tapat ng barangay hall namin. Pawis na pawis kasama ang buong tropa. Kaya rin maalinsangan at masyadong mainit dahil summer break po nung mga panahon na yun. Kaya halos buong araw kaming nakatambay ng mga tropa ko sa basketball court. Naupo ako sa gilid, pinupunasan yung pawis na tumatagaktak mula sa aking noo. Nang mapansin ko ang isang grupo ng mga kababaihan na dumaan sa basketball court na yon. Tumigil saglit ang laro dahil sa kanila. Hindi dahil sa kanilang ingay, hindi dahil naiistorbo nila ang laro, kundi dahil sa presensya ng isa sa kanila, si Melissa. Hindi ko siya masyadong kilala noon, pero ang alam ko ay pinsan po siya ng isa sa mga kaklase ko.
Nakaputing t-shirt siya na medyo maluwag. Maong shorts na hindi umaabot sa kanyang tuhod at nakatsinelas. Pero hindi yung damit ang nakakuha ng atensyon ko, Mama Mia, kundi yung paraan ng kaniyang paglalakad. Parang may sariling ritmo na nakakaakit kung titignan mo ang paglalakad niya. Kahit ganun lang ang kaniyang suot, akala mo po ay isang beauty queen o isang modelo ang naglalakad sa kanto. Nakakaakit po talagang tignan. Hindi pwedeng hindi tututok ang mga mata mo kapag nasilayan mo na si Melissa. Nagkatinginan kami ng mga ilang segundo siguro yun. Hindi ko alam kung sinasadya o aksidente lang. Pero tumagal yun ng sapat na panahon para maramdaman ko yung kakaibang paghampas ng aking puso. "Uy, tira mo na!" sigaw ng tropa ko. Mabilis akong umiwas ng tingin sa kanya at pilit kong ibinabalik ang konsentrasyon ko sa laro. Pero sa totoo lang, Mama Mia, nawala na po ako sa konsentrasyon ko. Dati-rati ayoko na natatalo talaga sa larong basketball. Pero ewan ko ba, nung masilayan ko po si Melissa at nung nag-abot ang mga mata naming dalawa, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinabukasan, nagpunta ako sa tindahan sa kanto para bumili ng yelo at soft drinks. At sa mismong harap ng tindahan ay nakatayo si Melissa kasama ang isa pang babae. "Uy," bati niya, na para bang matagal na kaming magkakilala kahit na hindi pa naman kami na-introduce formally sa isa't isa. "Uy, ikaw pala yan," sagot ko naman. Pilit kong itinatago ang medyo pagkapahiya ko noon, Mama Mia. Hindi ko naman kasi alam na magkikita kami dun sa tindahan na yon. Kung alam ko lang, hindi sana'y nag-ayos ako ng buhok ko. Hindi sana'y tinanggal ko ang pawis sa mukha ko. Hindi sana'y nagpabango naman ako kahit papaano. Pero wala na eh. Nagkita at nagpang-abot na kami sa tindahan na yon. Ang totoo niyan, Mama Mia, hindi ko po alam kung papaano magsisimula ng usapan sa kanya. Pero nawala naman lahat ng yun nung siya na mismo ang nagtanong sa akin. "Ikaw ba yung laging nasa basketball court?" tanong niya. Oo, siguro," sagot ko sabay ngiti. Magaling ka bang maglaro? Kasi tambay ka ng tambay dun eh." Depende. Minsan, dahil siguro sa swerte, lagi akong nakakashoot." Biro ko naman. Tumawa siya, simpleng tawa lang yun. Simpleng ngiti kung tutuusin, pero parang may hatid na kakaibang lambing sa puso ko. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ng gabi ng liga sa aming barangay. Puno ang basketball court noon, may pa-sound system pa. May nagbibenta ng fishball at kwek-kwek sa gilid. Habang naglalaro ako, Mama Mia, naririnig ko yung sigaw ng mga tao. Pero iba yung lakas ng loob ko nung mapansin kong nandun pala si Melissa. Nakaupo sa may harap, hawak ang bote ng soft drinks na nangangalahati na. Sa tuwing nakakashoot ako, siya yung una kong nakikitang ngumingiti ng sobrang lapad. Hindi ko alam kung iniisip ko lang o imagination ko lang.
Pero pakiramdam ko ay sa akin lang nakatuon at nakasunod yung kanyang mga mata. Pagkatapos ng laro namin, habang nag-aayos ako ng mga gamit, ay bigla siyang lumapit sa akin. "Ang galing mo pala," sabi niya. "Nako, ngayon mo pa nalaman? Kanina mo lang ba napansin?" Biro ko sa kanya sabay ngiti. Tumawa naman siya, sabay sabing, "Baka naman pwede mo akong turuan rin kahit minsan." Mama Mia, simula noong gabing iyon, naging routine na namin ang halos magkasalubong. Hindi kami openly sweet sa isa't isa, pero bawat tingin, parang may sariling lihim na usapan yung aming mga mata. Isang hapon, nadaanan ko siya sa labas ng bahay nila. Nakasandal sa poste habang nag-aayos ng kanyang buhok. May mga dumadaan ding mga katropa kong sumisipol pa talaga sa kanya. Alam mo naman, yung mga lalaki, hindi ba, Mama Mia? Pero hindi niya sila pinansin. Nang makita niya ako ay biglang lumapad ang kanyang pagkakangiti at tinawag ako. "Uy, sama ka muna dito." Lumapit ako at tinanong kung bakit. "Bakit naman ako sasama sa inyo?" "Wala lang. Gusto lang kitang makausap eh." Simple lang yung mga usapan namin. Mga tungkol sa school, sa bawat tropa namin, at sa mga bagay na wala namang halong kahit na anong mali siya. Pero ramdam ko, Mama Mia, ramdam ko na sa pagitan naming dalawa ay para akong may hindi maipaliwanag na damdamin. Hindi ko alam kung pag-iinit ang damdamin na yon. Pero Mama Mia, nakakakilig at masarap sa pakiramdam kung tutuusin ang ganung damdamin. Di ko alam kung bakit ako napapadala sa pagbibisita kay Melissa sa bahay nila tuwing gabi mula nung nagkausap kaming dalawa. Siguro dahil mas malamig ang hangin sa kanila kasi merong dalawang malalaking puno, o baka dahil sa mainit niyang tingin sa akin na naghahatid ng kakaibang mga panaginip sa akin tuwing natutulog na ako pagkatapos ko siyang puntahan sa kanila. Noong gabing yun ay nakaupo kami sa maliit nilang terrace kasi pinapasok niya ako sa bahay nila. Hawak niya ang baso ng iced tea at ako naman ay nakasandal sa isang upuan. Pilit kong pinapakalma noon ang dibdib kong kanina pa kumakabog. Wala kasing ibang tao ang bahay nila noon, Mama Mia. Ang sabi niya sa akin, yung kaniyang mga magulang ay nagpunta daw sa probinsya dahil namatayan daw sila. Gusto raw siyang isama ng mga magulang niya pero tumanggi siya. Dahil hindi naman daw niya kilala yung mga kaanak na yun sa probinsya. Nung gabing yun, Mama Mia, bigla na lang siyang nagtanong sa akin. "Okay ka lang ba, Renz?" Ano? "Oo naman, okay lang ako. Bakit mo naman naitanong?" "Wala lang." Mama Mia, isang katahimikan ang namagitan sa amin, na para bang tinatansya namin ang mga susunod naming sasabihin sa isa't isa. Na para bang hindi namin alam kung nararapat pa bang ipahiwatig at ilagay sa mga salita ang mga damdaming pilit naming ikinukubli. Ilang saglit pa ay nagsalita siya. "Alam mo, Renz, una pa lang kitang nakita, parang may kakaiba na akong damdamin sa'yo," sabi ko. Sabi niya sa akin. Ako rin naman, sabi ko rin sa kanya.
Bigla akong lumapit sa kanya, Mama Mia. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob ko na lapitan siya ng ganon. Siguro dahil madilim na sa labas. Siguro dahil alam din naming walang makakakita sa amin mula sa loob. Di ko rin alam kung sinadya ba niya talagang patayin ang ilaw sa buong bahay nila nung gabing yun para talagang walang makapansin sa aming dalawa. Kumakabog ang dibdib ko. Pagkatapos noon ay malapit na ang katawan ko sa kanya. Hanggang sa niyakap ko siya at hinalikan sa kanyang mga labi. Hindi naman siya tumutol. Hindi rin naman siya tumugon. Parang nagpapaubaya lang. Tinatansya ko noon, Mama Mia, kung papalag ba siya. Tinatansya ko kung ayos lang ba sa kanya itong namamagitan sa aming dalawa. Baka kasi hindi naman pala ayos sa kanya. Baka kinabukasan ay machismis na akong manyakis sa buong barangay namin hindi naman po ako ganon. Nung tumigil ako sa paghalik sa kanya, ay tumitig siya sa akin. Pagkatapos ay tumingala siya sa langit na para bang hinahanap ang mga bituin na unti-unting natatakpan ng ulap. Alam mo, Renz, sabi niya habang nakatingin noon sa mga bituin. Minsan, naiisip ko, bakit kaya masyado tayong nagmamadali sa buhay? Napangiti ako sa sinabi niyang yon. Ikaw, Melissa, sa tingin mo, may mali ba kung minsan ay sumugal tayo? May mali ba kung minsan ay magmadali tayo para naman masulit natin ang bawat pagkakataon na binigay sa atin? Tumingin siya sa akin, tumitig diretso sa mga mata ko. Nakakita ako na para bang may kakaibang kislap doon. Hindi lang basta pagkakaibigan ang nakikita ko doon, Mama Mia. Hindi ko rin alam kung ano o kung imagination ko lang yon. Tumagal ang titigan namin. At sa ilang segundo ay talagang feeling namin noon ay walang ibang tao sa paligid kundi kami lang. Alam mo, delikado yan. Bulong niya sa akin. Pero ang mga daliri naman niya ay dahan-dahang gumuhit sa ibabaw ng kamay ko na nakapatong noon sa mesa. Mainit ang mga daliri niya. Parang may mga mumunting kuryente na dumadaloy sa katawan ko. Gusto kong umatras pero mas gusto kong manatili. Sa likod ng mga hamunan, ngitian at biruan namin, alam ko, Mama Mia, na may isang pader na unti-unting gumuguho. May isang limitasyon na unti-unti naming nilalakbay. Hindi ko lang alam kung handa ba talaga kaming dalawa para tawirin ang limitasyon na yon. Pagkatapos ng gabing iyon sa terrace nila ay hindi na maalis sa isipan ko si Melissa. Kahit sa klase, nung bumalik na ang school habang nagsusulat ng lecture ang professor namin, ay nawawala talaga sa blackboard o chalkboard ang attention ko. Napupunta lahat sa mga mata at ngiti niya na para bang lagi akong hinahamon at tinutukso. Isang hapon, inaya niya akong mag-aral sa bahay nila. Wala raw ulit tao doon dahil nasa out of town ang mga magulang niya. Solong anak lang pala si Melissa, Mama Mia. Sobrang casual lang ng pagkakasabi niya pero ramdam ko kaagad na may ibang kahulugan iyon. Bakit kailangan niyang sabihin sa akin na wala doon ang mga magulang niya? At bakit sa tuwing inaaya niya ako sa bahay nila,
Madalas dun talaga sa mga panahon na walang ibang tao kundi siya lang. Pagdating ko sa bahay nila, naka-short siya at maluwag na t-shirt na kulay puti. Wala rin siyang suot na tsinelas. Barefoot. Parang wala talagang intensyon, pero alam kong alam niya kung ano ang epekto ng kanyang simpleng itsura sa akin. Lalo pat napaka-iksi ng short na suot niya noon. "Uy, pasok ka na," sabi niya sabay kuha ng bag ko at inilapag yun sa kanilang sofa. Mag-review muna tayo bago kung ano-ano ang gawin natin." Dagdag niya sabay tawa na para bang may ibang kahulugan ang kaniyang mga sinabi. Ngumiti ako, nagkunwaring inosente ako sa kahulugang tinutukoy niya. Pero habang nag-aaral kami sa mesa ng kanilang sofa, ramdam ko yung tuhod niya na paminsan-minsan ay tumatama na po sa akin. Hindi ko alam kung aksidente ba talaga at hindi niya sinasadya. Pero ang tagal bago siya umatras. Ang tagal bago niya paghiwalayin ang mga balat namin sa isa't isa. Sa kalagitnaan ng katahimikan, habang kunwari ay pinopokus ko ang sarili ko sa pagbabasa, ay bigla siyang nagtanong, "Renz, tapatin mo nga ako. Ikaw ba may gusto ka sa akin?" Napatingin ako sa kanya, diretso sa kanyang mga mata at hindi tumatawa. Parang gusto niya ring marinig ang sagot ko dahil seryoso ang mukha niya. Mama Mia, hindi ko alam kung handa ba siyang maramdaman ang bigat ng nararamdaman ko sa kanya. "Alam mo, Melissa, hindi ko alam kung dapat ko tong sabihin sa'yo." Sagot ko. "Ano? Bakit naman hindi? Sagutin mo lang yung tanong ko." Sabay abot ng baso ng tubig sa akin. Hindi ako kaagad sumagot, pero alam ko na sa araw na yun ay magsisimula na kaming maglakad papunta sa isang bagay na hindi na kami basta-basta pang makabalik. Mama Mia, hindi ko kasi alam kung papaano pananatilihin ang pagtingin ko o unang impression ko kay Melissa. Pagkatapos niya akong tanungin kung may gusto ba ako sa kanya, ay uminom ako ng tubig at naging tahimik kaming pareho. Narinig ko lang ang mahinang hum ng electric fan at dinig na dinig ko rin ang malakas na pagtibok ng puso ko. Nakatitig siya sa akin habang hinihintay kung kailan ako bibigay, kung kailan ko sasabihin ang totoo. "Melissa, oo," ang sagot ko sa tanong mo. Mahina akong sagot noon. Hindi siya kaagad sumagot pero napansin kong kumurba ang labi niya sa isang ngiting hindi ko mabasa kung totoo ba o mapaglaro lang. Anong balak mo ngayon na alam ko nang may gusto ka sa akin?" Tanong niya. Na para bang hinahamon ako at sinusubok kung may lakas ba ako ng loob para tawirin ang isang hiblang namamagitan sa amin. Siguro kung papayag ka, gusto sana kitang ligawan." Sagot ko. Tumawa siya. Hindi yung malakas na pagtawa, hindi yung pangangantsaw pero parang may halong pag-aalinlangan. "Renz, hindi ko alam kung handa na ba ako, pero gusto kong malaman mo. Kahit hindi ako sigurado sa sarili ko ngayon,
Sigurado naman akong nag-e-enjoy ako kasama ka. Sigurado naman akong nararamdaman ko rin yung mga pinipilit mong hindi maramdaman sa akin. Gusto ko siyang tanungin pero wala akong lakas ng loob. Gusto kong espelingin niya sa akin, Mama Mia, ang ibig niyang sabihin. Gusto ko na malaman kung tunay ba talaga na ang pag-iinit na nararamdaman ko ay nararamdaman din niya. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng isang panganib, mapang-akit na panganib, na para bang hinihila kaming dalawa palapit sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit bawat sagot niya ay may pabitin, na mas lalo lang akong nananabik, na mas lalo lang akong nagtutulak na manatili sa kanya. Isang linggo matapos ang pag-amin kong yun ay nagkayayaan kaming magkita sa isang maliit na parang snack bar malapit sa eskwelahan namin. Pauwi na dapat kami nang biglang bumuhos ang ulan noon. Yung tipong wala kaming dalang payong. Kaya siguradong kapag lalabas kami doon sa snack bar na yon, ay talagang mababasa ang buo naming katawan. O ano, dito na muna tayo. Tanong ko habang tinutulak pabalik ang pinto ng snack bar na yon. Tumango siya. Pagkatapos ay nag-order ulit kami ng 2 mainit na tsokolate. Kung kanina ay malamig at ice na tsokolate ang in-order namin tsaka burger, ngayon naman ay 2 mainit na tsokolate dahil sa lamig ng panahon. Habang nakaupo kami sa sulok ay pinagmamasdan ko ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Ang lamig sa labas. Pero parang may init sa pagitan naming 2 ni Melissa. Renz, minsan naisip ko, paano kung tuluyan tayong magkamali pareho? Magkamali saan? Tanong ko. Magkamali sa damdamin. Magkamali sa pagiging masyadong mapusok at mabilis. Alam mo kasi, Renz, lagi akong pinapaalalahanan ng mga magulang ko. Sabi nila, ang pagbo-boyfriend daw, ang pakikipagrelasyon daw, may tamang panahon at pagkakataon. Hindi raw minamadali ang bagay na yon. Pero aaminin ko sa iyo, Renz. Aaminin ko na sa bawat pagkakataon na nakakasama kita, parang gusto kong tumalon. Parang gusto kong kalimutan ang lahat ng mga sinabi sa akin ng mga magulang ko. Parang gusto kong subukan. Hindi ko na siya sinagot. Sa halip ay marahan kong hinawakan ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Hindi naman niya binawi ang kaniyang kamay. At doon ko nalaman, Mama Mia, nagsisimula na nga kaming malunod sa kapusukan ng aming kabataan. Kahit wala pa kaming malinaw na label dahil sa paninindigan ni Melissa, dahil sa mga payo sa kanya ng mga magulang at mga tao sa kanyang paligid. Kahit hindi pa sigurado kung ano ang meron sa amin. Parang unti-unti kaming nagiging handa para suungin ng isang bagay na alam naming posible talaga na pagsisihan namin sa huli. Ilang oras pa ang lumipas. Magsasara na noon ang snack bar kaya napilitan na kaming maglakad pauwi. Basang-basa pa ang kalsada. Umuulan pa rin naman pero mahina na. Hindi na kasing lakas kanina. Pareho kami noon na tumatakbo-takbo at nagtatawanan dahil nga ayaw naming mabasa sa ulan. Nung pagdating namin sa kanto na malapit na sa bahay nila, ay bigla siyang huminto. Renz,
Huwag mo munang sasabihin kahit kanino ha. Mahina niyang sabi. Ang tungkol saan? Tungkol sa atin. Ayoko na may makaalam muna. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako sa labi. Tumango ako, naiintindihan ko. Pero sa loob-loob ko ay mas lalo akong na-e-excite. May sikreto kaming dalawa. At ang sikreto ay laging masarap itago, lalo na kapag kayo lang talaga ang nakakaalam. Ilang araw ang lumipas, may narinig akong chismis na may ibang nilalandi daw si Melissa sa kabilang section. Hindi ko alam kung totoo pero sumakit ang loob ko. Kinabukasan, hinarap ko siya. Totoo ba yun? Diretsahan kong tanong habang nasa hallway kaming dalawa. Napakunot ang noon niya. Ano na naman ang chismis na kumakalat ngayon? Ano bang sinasabi nila sa'yo? Na may iba ka raw? May ka-text ka raw gabi-gabi? Napailing siya sabay hawak sa braso ko. Renz, kung may gusto kang malaman tungkol sa akin, pwede bang sa akin ka magtanong, hindi sa kanila? Natahimik ako, Mama Mia. Doon ko na-realize, ang hirap pala ng ganitong mga relasyon. Yung kabataan, kasi parang ang daling masira ng tiwala. Pero inisip kong ipaglaban ko siya. Inisip kong pagtitibayin ko ang tiwala ko sa kanya. Pagkatapos ng usapan namin yun sa hallway ay sinubukan naming maging mas maingat. Pero hindi ko maiwasang mag-isip na baka may ibang tao rin talaga sa buhay niya. Di ba sabi nila, wala naman daw usok kung walang apoy? Isang gabi, nag-message siya sa akin. Pwede ka bang sumama bukas sa akin? May pupuntahan lang tayo. Walang ibang detalye, pero sumama pa rin ako, Mama Mia. Kinabukasan, sinundo niya ako at naglakad-lakad kami papunta sa isang lumang parke sa dulo ng bayan. Walang masyadong tao. May mga dahong nagkalat at amoy lupa ang paligid. Kapag nandito tayo, pwede nating pag-usapan ng kahit na ano dahil walang makakarinig sa atin. Sabi niya habang umupo kami sa isang sirang swing. Renz, hindi ko gusto na parang pinag-iisipan mo ko ng hindi maganda. Kaya gusto kong malaman mo na walang iba, na ikaw lang. Napangiti ako pero parang may kakaibang bigat ang boses niya. Inisip kong hindi talaga biro ang lahat ng to sa kanya. At doon ko nakita na kahit mga bata pa lang kami, kaya na naming magseryoso kung gugustuhin namin. Hanggang sa dumating ang field trip ng buong batch, sa bus ay magkatabi kami. Habang ang iba ay nagkakantahan at nagbibideo, kami ay tahimik lang na para bang nagbubulungan. May sandaling nahulog ang ulo niya sa balikat ko habang natutulog siya sa biyahe. Ramdam ko ang init ng pisngi niya at ang bigat ng hininga niya. Para bang may musika sa simpleng tagpong iwan. Para bang may musika na kaming dalawa lang ang nakakarinig at ang musikang yon ay ayokong matapos. Pero may isang kaklase kami na bigla na lang kumuha ng litrato naming dalawa. Uy, kayo na ba? Pabirong tanong nito. Natawa si Melissa at agad na umayos ng upo. Ako naman, pinilit kong itago ang inis at kaba. Naiinis ako dahil naputol ang moment naming dalawa. Pero kinakabahan ako dahil baka hindi magustuhan ni Melissa na malaman ng lahat ang tungkol sa amin. Mula noon ay mas dumami ang nakakapansin sa aming dalawa at mas naging mahirap na itago ang lahat. Hanggang sa nagsimula kaming maghanap ng mga lugar kung saan kami lang ang magkasama. Minsan sa library, minsan sa isang maliit na sari-sari store sa likod ng barangay hall.
Doon kami nagkukwento ng mga bagay na hindi namin masabi kahit sa aming mga barkada. Alam mo, minsan, naiinggit ako sa mga taong walang iniisip na sasabihin ng iba. Sabi niya habang iniikot-ikot ang straw ng milk tea. Kung gusto mo, pwede naman nating subukan. Na wag na lang nating pansinin yung iba. Sagot ko naman. Ngumiti siya pero halata kung hindi siya kumbinsido. Sa bawat tagpong iyon na ganito, parang mas lalong tumitindi ang damdamin namin sa isa't isa. Hindi na lang basta kilig ang meron kaming dalawa. May halong pangamba at pananabik na baka isang araw may makahuli sa amin. Hanggang dumating ang Disyembre, Mama Mia. Malamig ang hangin at mas mahaba ang gabi. Mas madalang na rin kaming magkita nung mga panahon na yun dahil medyo busy sa school at sa mga gawain sa bahay. Isang gabi, nagkita kami sa plaza na punong-puno noon ng Christmas lights. Hindi siya tulad ng dati. Hindi siya masyadong madaldal. Pansin na pansin ko na parang may ibang nagbago sa secret girlfriend ko. May problema ka ba, Mel? Tanong ko sa kanya. Wala naman. Pagod lang siguro. Pero sa mga mata niya, may mga bagay na hindi niya sinasabi. Noon ko naisip, Mama Mia, na baka nga hindi ko talaga siya kilala pa. Pagkatapos ng ilang araw ay bigla siyang nag-text sa akin. Magkita naman tayo sa syudad. Gusto kong masolo ka eh. Sabi niya. Labis-labis akong kinabahan noon, Mama Mia. Sa syudad, ibig sabihin malayo sa mga taong nakakakilala sa amin. Ibig sabihin hindi imposibleng may kakaibang mangyayari. Sige, reply ko sa kanya pagkatapos ng mga ilang minuto. Ngayong gabi na, sabi niya. Agad-agad? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Oh, sige. Magkita na lang tayo sa terminal ng bus, sabi niya. Pagdating namin sa terminal ng bus, pagdating ko doon ay nandun na siya. Sabay kaming sumakay hanggang sa makaabot na nga kami sa syudad ng bayan namin. Pagdating namin doon ay gumagala-gala pa kami. Maaga pa kasi ang gabing yun, Mama Mia. Kakaiba talaga ang ganda ng syudad lalo na kapag Christmas season na. Ang ganda, ang dami-daming pailaw. Kung saan-saan kami naglalakad, kung saan-saan kami napupunta. Hanggang sa sinabihan niya akong kumain na muna kami. Akala ko pagkatapos naming kumain, uuwi na kaming dalawa sa amin. Mama Mia, ang totoo niyan, lahat talaga ng inipon kong pera ay dinala ko. Dahil inisip ko na dapat lang na ako ang gagastos sa araw na to. First date namin ito na wala kaming inaalala kung may makakakita ba sa amin. Bihira kasi sa amin at lalong-lalo na sa mga kaklase namin ang pumupunta ng syudad. Kaya inisip namin noon na wala talagang makakaalam kung nasaan kaming dalawa. Pagkatapos namin kumain ay inaya niya ako. Sabi niya, mag-videoke daw muna kami. Umayag naman ako. Syempre, Mama Mia, mas gusto ko na matagal kaming magkasama. Nagulat na lamang ako dahil bigla siyang umorder ng maiinom dun sa videoke bar na pinuntahan namin. Pwede na ba tayong mag-inom? Tanong ko. Siya nga po pala, pareho pa po kaming 16 pa lang nung mga panahon na ito. Ano ka ba naman? Kaya nga tayo nagpunta dito para walang pipigil sa atin. Tapos ikaw ang dami mo pang sinasabi dyan. Kung ayaw mong uminom, edi wag mo. Basta ako gusto kong uminom. Sabi niya. Noong uminom na siya, ay uminom na rin naman ako.
hanggang sa nag-inuman na kaming dalawa. Dahil nga hindi ako sanay na uminom ng marami, ay madali po akong tinablan. Hindi naman sa lasing na lasing ako, pero nararamdaman ko pong nahihilo na ako. Pati din naman siya ay nakikita akong nahihilo na rin. Tawa na kami ng tawa. Parang wala na kaming naiisip na problema. Na para bang walang mga magulang na naghihintay sa amin sa aming pag-uwi. Alam mo, hindi na yata natin kayang umuwi eh, sabi niya. Oo nga, wag na lang kaya tayong umuwi, sagot ko naman. Na naging totoo, Mama Mia. Naging totoo dahil hindi na kami umuwi nung gabing iyon. Sa halip ay lumipat kami ng lugar. Mga nasa 50 lakad lamang mula sa videoke bar na pinasukan namin. Anong lugar to? Tanong ko sa kanya. Dito tayo magpapahinga. Alangan namang umuwi tayo ng ganito sa bahay natin. Kawawa naman tayo kung mapagalitan tayo. Sabi niya at sumisinok-sinok pa tumatawa. Pumunta kami at pumasok sa isang lugar na medyo madilim ang reception area. Tapos nakipag-usap siya dun sa babae na nasa reception. Pagkatapos ay nagbigay siya ng bayad. Uy, eto na oh, eto bayad natin, sabi ko. Wag na, treat ko yan sa'yo. Ikaw na nga nagbayad ng dinner at ng videoke natin eh. Alam ko namang wala ka ring pera, sabi niya sabay tawa. Pareho pa tayong estudyante eh. Bawi ko naman. Kaya nga, pagkatapos noon ay pumasok na nga kaming dalawa sa isang silid. Malamig ang silid na yon. Maliit lamang at may maliit ding aircon. Iisa lang ang kama na napakaliit pa, Mama Mia. Mas malaki pa nga ang kama ko sa bahay. Sige na, matulog na tayo, sabi ko. Anong matutulog? Hindi tayo matutulog dito, uy, sabi niya sabay tawa. Akala ko ba nandito tayo para magpahinga? Para mawala yung kalasingan natin at umuwi tayong normal sa pamilya natin. Alam mo, yan talaga ang nagugustuhan ko sa iyo, Renz. Kasi masyado kang inosente. Bakit? Inosente pa naman talaga tayo. Pareho pa tayong ang babata. Talaga? Kala mo lang yun? Sabi niya sabay tawa. Mama Mia, pagkatapos noon ay nakita ko na lamang itong si Melissa na unti-unting tinanggal ang mga saplot sa katawan niya. Nagulat man ako pero hindi ako makapagsalita. Noong konting saplot na lang ang natitira sa kanya ay dun ako nahimasmasan at bigla akong tumalikod. Uy, bakit ka naman naguhubad sa harapan ko? May CR naman dyan, no? Sabi ko sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba, Renz? Hindi ako makasagot. Nakatalikod pa rin ako sa kanya hanggang sa maramdaman ko ang balat niya sa likod ko, Mama Mia. Wala na siyang kasaplot-saplot noon. Nanginginig ako sa sobrang kaba. Hindi ko naiintindihan noon ang sarili ko. Parang may nagwawalang bahagi sa pagkatao ko, Mama Mia. Hindi ko na alam kung anong sumunod na mga nangyari. Basta ang naaalala ko lang ay niyakap niya ako. Hanggang sa humarap na nga ako sa kanya at nagtagpo na ang mga labi naming dalawa. Nagising na lang ako, siguro mga ilang oras ang nakakalipas, nang pareho na kaming walang saplot sa aming mga katawan. Naalala kong may nangyari sa amin. Naalala ko konti ang kaligayahang aking naramdaman.
Pero hindi ko naalala kung pareho ba kaming inosente sa mga bagay noon, Mama Mia. Nung magising ako ay pareho kaming walang saplot. Gulat na gulat ako. Nataranta ako at ginising ko siya. Humingi pa talaga ako ng tawad sa kanya dahil ang totoo, Mama Mia, never pa po akong naka-experience ng ganung bagay sa tanang buhay ko. Melissa, sorry, hindi ko sinasadya. Nung nakita niya ang sitwasyon namin ay napangiti lamang siya. Ano naman ngayon? Normal lang yan, Renz. May relasyon naman tayo, 'di ba? Sorry, hindi ko talaga sinasadya. Huwag kang mag-sorry. Pareho naman nating ginusto yun. Isang sorry mo pa ngayon, maiinsulto na talaga ako. Pabiro niyang sabi. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako sa labi at bumangon siya. Walang kahit na anong saplot sa kanyang katawan na para bang normal lang sa kanya na nakikita ko ang kahubdan niya. Pumasok siya ng banyo, bit-bit ang mga damit na tinanggal niya kagabi. Paglabas niya ay nakabihis na siya, pati rin ako. Uwi na tayo? Sabi niya nang wala man lang inaalala sa mga nangyari. Mama Mia, hindi po ganito yung inaasahan kong magiging reaksyon niya. Kasi 'di ba, ang mga babae kapag ganun ang nangyari, sila pa ang matataranta. Pero sa lagay naming dalawa ni Melissa ay parang baliktad ata ang role namin. Kinakabahan ako habang bumabiyahe kami pabalik sa aming lugar, pabalik sa aming probinsya at barangay. Hawak-hawak niya ang kamay ko na para bang wala na siyang pakialam kung makakita man sa aming dalawa. Kung dati-rati ayaw na ayaw niyang may makakita, kung dati-rati ayaw na ayaw niyang may makasaksi, ngayon naman ay parang ayos na lang sa kanya kahit na ano pa mang mangyari. Hanggang sa makarating na nga kami sa bus station dun sa aming lugar. Pagbaba namin ay magkahawak kamay pa rin kaming dalawa. Naghiwalay lang ang mga kamay namin nung pababa na siya ng tricycle na sinakyan namin. Pagdating ko sa bahay ay nagulat ang mga magulang ko kung bakit kakauwi ko pa lang. Maagang maaga pa naman yun, mag-aalas 6 pa lang ng umaga. Oh, bakit ngayon ka lang nakauwi rin? San ka galing? Siyempre nagsinungaling ako, Mama Mia. Sinabi kong galing ako sa barkada ko. Sinabi kong nagkayayaan kaming magbasketball at dahil sa sobrang pagod ay nagkatulog na kami at hindi na kami nagising. Alam mo, Renz, hindi ka naman namin pinagbabawalan ng mama mo sa mga bagay na yan. Alam naming binata ka. Alam naming normal lang sa yung bumarkada. Pero sana naman, wag yung ganito na para kang walang bahay. Parang inuuwian mo na lang tong bahay na to kapag ginugusto mo ah. Sorry po, Papa. Ngayon lang naman po ako hindi nakauwi. At ayoko nang maulit to, ha, Renz? Ayusin mo yung pag-aaral mo. Nagpapakahirap kami ng nanay mo para maitaguyod kayong magkakapatid. Ikaw mo naman, 'di ba? Hindi tayo mayaman. Katakot-takot na sermon ang narinig ko. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, ay parang wala akong naging pakialam sa sermon ng mga magulang ko noon. Parang mas naging importante sa akin na ulit-ulitin sa isipan ko ang mga nangyari sa aming dalawa ni Melissa. Nung nagbabalik na ang klase ay nagulat ako kay Melissa. Bigla siyang naging sweet sa akin. Recess time noon nung kinausap ko siya. Akala ko ba ayaw mong ipalam sa iba? Nakala ko ba ayaw mo munang may makaalam? Hindi, ayos na ako, Renz. Ipaglalaban naman kita eh. Sabi niya, pero pakiramdam ko, Mama Mia, ay hindi siya halos makatingin noon sa aking mga mata. Sigurado ka ba? Ayos na sa'yo? Paano ang mga magulang mo? Paano kung magalit sila? Hindi magagalit ang mga yun. Bigla niyang sabi sa akin.
Hanggang sa mabilis ngang kumalat sa lugar namin ang tungkol sa aming relasyon. Galit nga ang mga magulang niya. Pati rin mga magulang ko, Mama Mia, ay hindi rin sang-ayon sa maaga ko raw pakikipagrelasyon. Pero gaya ng sabi ni Melissa, ipaglalaban namin ang isa't isa. Gaya ng sabi niya, paninindigan namin ang aming pagmamahalan. Hanggang sa isang araw, Sabado noon, naglalaba ako nun sa bahay dahil magpapaalam ako mamaya na makisali sa liga ng aming basketball sa barangay. Pero nagulat ako, Mama Mia. Habang naglalaba ako at magpapaalam na sana ang mga magulang ko na aalis na papuntang trabaho, ay biglang dumating ang mga magulang ni Melissa, naggalit na galit. Renz! Renz, nasan ka? Oh, anong kailangan niyo sa anak ko? Tanong ng papa ko. Yang magaling mong anak, binuntis ang anak namin. Mama Mia, hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Ano? Gulat na tanong ng mama ko. Ang papa ko naman, sa sobrang galit niya, ay wala pa sigurong 10 segundo, ay tumalikod na siya at pinuntahan niya ako, saka sinuntok sa mukha ko. Hindi ko na halos maramdaman noon ang sakit ng suntok ng papa ko sa akin. Dahil mas nakakawindang po ang naging revelasyon ng mga magulang ni Melissa. Ano? Paano pong nabuntis? Paano nabuntis? Ginalaw mo, kaya nabuntis. Sabi ng kaniyang ama. Ayaw namin na mapapahiya ang pamilya namin na. Alam nyo na isa sa mga pinakamatalinong estudyante yang anak namin. Tapos inakit lang ng anak ninyo. Ngayon binuntis pa. Halos mag-away na noon ang mga magulang ko at mga magulang ni Melissa. Hanggang sa para na akong papel noon na inaanod ng tubig baha. Hindi ko na alam kung anong mga nangyayari. Lutang na ako, Mama Mia. Wala na akong kaalam-alam kung ano pa ba ang nangyayari sa buhay ko. Hanggang sa sabi ng mga magulang ni Melissa, ay panagutan ko raw ang anak nila. Magpapakasal kayo pag 18 na kayong dalawa. Pagbabata niyo pa. Napakakiri ninyo. Ikaw, Renz, sinira mo ang magandang kinabukasang naghihintay sa anak ko. Mama Mia, wala na nga kaming nagawa. Pinagsama na kaming dalawa ni Melissa sa bahay nila. Ayaw kasi ng mga magulang niya na sa bahay namin, kahit yun naman ang gusto ng mga magulang ko. Baka raw, aapi-apihin ng mga magulang ko si Melissa. Kaya ang nangyari, ako ang pumunta sa kanila. Ang mga magulang ko ang nagsusupply sa pagbubuntis ni Melissa. Iyak ng iyak noon si Melissa. Humihingi ng tawad sa akin. Pero sabi ko sa kanya, ayos na yon. Nandito na, kaya pananagutan na lang namin at haharapin na lang namin ang mga konsekwensya ng aming mga pinaggagawa. Lumipas ang ilang linggo. Hanggang sa sinabi ng mga magulang niya na samahan ko raw silang magpa-prenatal check-up. Doon namin nalaman na maglilimang buwan na pala ang tiyan ni Melissa. Tumigil na rin siya sa pag-aaral dahil halata na ang kanyang tiyan. Ako na lang ang nagpatuloy. Mama Mia, dun ako nataranta. Bakit maglilimang buwan? Halos wala pang 4 na buwan mula nung may mangyari sa aming dalawa ni Melissa. Hindi ko alam noon kung ano ba ang itatanong ko. At nung nakabalik na kami ng bahay nila at kaming dalawa na lang ni Melissa sa kwarto, ay dun ko siya kinausap. Mel, bakit sabi nung doktor kanina sa prenatal check-up mo na
maglilimang buwan na yung tiyan mo. Eh, kinukwenta ko, wala pang 4 na buwan simula nung may mangyari sa ating una eh. Hindi siya makatingin sa akin. Alam mo, hindi naman accurate yung mga ganyan. Pero doktor na ang nagsabi, Mel eh. Anong gusto mong palabasin ha? Na hindi mo anak to? Eh di wag mong panagutan. Umalis ka dito. Sabi niya. Hindi naman sa ganun, Mel. Nagtaka lang talaga ako. Malay ko. Baka nagkamali yung mga doktor. Baka nagkamali yung check-up nila. Tsaka pwede ba? Wag na nating problemahin yan. Andito na to eh. Eto na lang ang pagtuunan natin ng pansin. Mama Mia, tama naman si Mel. Pero hindi talaga mawala sa isip ko yung sinabi ng doktor. Hanggang sa naisip ko yung mga chismis noon sa aming lugar at sa paaralan na may ibang lalaki si Mel. Pero dahil mahal ko siya, hindi ko na yun inisip at hindi ko na yun ininda pa, Mama Mia. Sinabi ko na lang sa sarili ko na mahal ko si Mel at yun ang mahalaga, na nagmamahalan kaming dalawa. Hanggang sa pinanganak na nga niyang baby namin. Galit pa rin ang mga magulang namin sa aming dalawa pero unti-unti na nilang nakasanayan at natanggap lalo na ang baby naming dalawa. Nagsumikap ako hanggang sa makagraduate nga ako ng senior high school. Noong nakagraduate na ako, Mama Mia, ay naghanap agad ako ng trabaho. Nagsumikap ako para sa pamilya ko. Pero kung kailan naman pinakita ko kay Mel na nagsusumikap ako, ay dun ko naman nakita ang pagbabago sa kanya. Hanggang sa isang araw, inopen up na naman ng mga magulang ni Mel ang tungkol sa pagpapakasal naming dalawa. Magi-18 na si Mel next month. Gusto namin, by December, kasal na kayo ha? Sabi ng papa niya. Sige po, tito. Wala naman pong problema. Papuntahin mo dito ang mga magulang mo. Papa, bakit kailangan magpakasal kaming dalawa? Ayos naman kami sa ganito ah. Anong ayos? Iniisip mo lang yan, Melissa, na ayos. Pero alam mo ba, hanggang ngayon, nakakahiya pa rin yung ginawa ninyong dalawa. Mama Mia, walang nagawa si Mel. Sa sumunod na gabi ay pumunta ang mga magulang ko sa bahay nila. Parang pamamanhikan kumbaga. Nagkaroon ng konting salo-salo at nagkaroon ng usapan tungkol sa kasal. Wala kaming mga imik ni Mel. Mga magulang lang naming dalawa ang nag-uusap. Ako nung mga panahon na yun, Mama Mia, inisip ko na hayaan ko na lang ang mga magulang namin. Kasi minsan na kaming nagkamali nung kaming dalawa ang nagdesisyon eh. Kaya ngayon, sila na lang ang bahala sa lahat. Nang matapos ang gabing yon ay naiset agad ang kasal namin. 2 Sabado bago magpasko. Kasi magkakaroon ng parang kasalang bayan sa aming lugar. 1 linggo bago magpasko. Gusto ng mga magulang ko na sa kasalang bayan kami pakasal pero ayaw naman ng mga magulang ni Mel. Nakakahiya daw na ang kaisa-isa nilang anak sa kasalang bayan pa ikakasal. Kaya naman napilitan ng mga magulang kong sumang-ayon. Sila raw ang bahala, pati ang mga magulang ni Mel sa mga gagastusin. Habang lumilipas ang mga araw ay naging busy na rin sa mga importanteng kailangan sa kasal namin. Nag-seminar na rin kami ni Mel at syempre nagbigay na rin ng parang consent ang mga magulang namin para ikasal kaming dalawa. Pero Mama Mia, sa paglipas ng mga araw ay nakikita ko pong hindi masaya si Mel. Nakikita ko pong walang kasiyahan sa mga mata niya. Habang kinakausap ko siya tungkol sa nalalapit naming kasal dalawa, ay parang wala po siya sa kanyang isipan. Ano? Anong sinasabi mo? Mel, sabi ko, gusto mo ba talaga itong maroon bilang team sa kasal natin? Bahala na, sabi niya. Ang pumili ng team ay mga magulang namin.
Ang nagplano kung ilang baboy ang kakatayin at leletsyonin ay sila din. Sila lahat, Mama Mia. Pero 2 buwan. 2 buwan bago ang nakatakdang pagpapakasal naming dalawa ni Mel, ay nagulat na lamang ako. Nagising ako kinabukasan sa isang napakaingay na paligid. Parang naghihisterya ang mama ni Mel. Nawawala ang bata! Nawawala ang bata! Sigaw ng mama ni Mel. Ako kasi noon, Mama Mia, ay madaling araw na po akong nakauwi sa pag-overtime ng trabaho. Nung magising ako, wala nga sa tabi ko ang mag-ina ko. Lumabas ako para makiisyosyo kung ano ba talaga ang nangyayari sa labas. Nung nakita nila ako ay natahimik sila. Nagulat ako dahil nandoon ang ilan sa mga kaibigan ni Mel, pati na rin ang mga pinsan niya. Yung pinsan niya na kaklase ko dati. Oh, bakit kayo nandito? Sa susunod na buwan pa naman ang kasal sabi ko. Na sa pag-aakala ay nandun sila para tumulong sa preparasyon. Hindi makatingin sa akin ng diretsyo ang mga magulang ni Mel, lalong-lalo na ang papa niya. Iho, wala na si Mel. Pati na rin ang bata. Ano? Ano pong sabi niyo? Pinakita sa akin ng papa ni Mel ang text message niya sa kanyang nanay. Hindi ko po magagawang magpakasal kay Renz. Hindi ko po siya mahal. Hindi rin po siya ang tatay ng baby na to. Binalikan na niya ako, Mama at Papa. Binalikan na ako ng tatay ng baby ko. Magsasama na kaming dalawa. Patawad po sa gulong ginawa ko. Mama Mia, hindi ako makapaniwala sa mga nabasa ko. Sinampal-sampal ko pa ang sarili ko noon. Pagkatapos noon ay bumalik ako ng kwarto. Doon ko napansin ang cellphone ko at nakita kong tulad sa mama niya, may text din pala si Mel sa akin. Patawarin mo ko, Renz, kung nadamay ka. Patawarin mo ko kung nagamit kita. Inisip ko kasi na baka hindi na ako balikan ni Luisito. Pero binalikan niya ako. Sorry, makakahanap ka rin ng babaeng magmamahal sa'yo ng totoo. Sorry, pero hindi mo rin anak si baby. Huwag mo na akong hanapin pa. Patawad. Yun lang ang nabasa ko na hanggang ngayon, Mama Mia, ay andito pa rin sa cellphone ko. Isang text message na hindi ko magawa-gawang burahin. Mama Mia, November of 2024, nung iniwan ako ni Mel, bit-bit yung batang kinilala kong anak ko, pero hindi pala akin. Bit-bit yung batang pinapanagot niya sa akin noon, pero hindi pala ako ang nakabuo. Malinaw sa akin na ginamit lamang ako. Nung malaman ng mga magulang ko ang nangyari ay galit na galit sila sa mga magulang ni Mel. Sinugod nila ang mga ito nung nakita nilang bumalik ako sa bahay bitbit ang mga gamit ko. Nung tinanong nila ako at sinabi ko ang totoo, ay walang pag-aalinlangan na sumugod ang mga magulang ko sa mga magulang ni Mel. Pagkatapos noon ay sinuntok pa ng papa ko ang ama niya. Galit na galit ang papa ko. Nasira raw ang kinabukasan ko dahil sa walang kwenta at malandi nilang anak. Sa sobrang galit, Mama Mia, ay nagkaroon pa ng matinding away hanggang sa isinugod sa ospital ang mama ni Mel. Hinatake po ito ng sakit sa puso. Wala pang 2 linggo matapos itong atakihin ay ang papa naman niya ang inatake at tuluyan ng namatay. Mama Mia, hindi nagpakita si Mel sa burol ng kanyang ama.
Ang gulo-gulo ng pagsasara ng taon namin last year. Ako noon ay hindi ko na halos alam kung ano pa ba ang gagawin ko para makausad sa buhay ko. Hanggang sa napunta ako sa YouTube at nadiskubre ko itong channel mo, Mama Mia. Isa po kayo sa mga ginawa ko pong pampalibangan. Isa po kayo sa gabi-gabi ko pong pinapakinggan para wag sumagi sa isipan ko ang nakakarumal-dumal na bagay. Sa ngayon, masasabi kong hindi pa po ako totally healed. Hindi pa po ako okay. May mga gabi pa rin na binabangungot ako. May mga gabi pa rin naaalala ko ang iyak ng sanggol na inalagaan ko. May mga gabi pa rin napapanaginipan ko si Mel. Kung nasaan man si Mel ngayon, Mama Mia, hiling ko na sana maging maayos na siya. Na sana maging matino na siya. At sana wag na siyang iwan nung lalaking minahal niya. Nung lalaking naging dahilan kung bakit niya ako ginamit. Maraming salamat po ulit. Sa mga kabataang nakikinig ngayon, mapababae man o lalaki o kahit anong gender ka pa, sana isipin natin ang mga bagay na pwedeng maging mangyari at maging resulta ng mga ginagawa natin. Dahil may mga bagay na hindi na natin mababawi. Gaya ng panahon. Kapag nasayang na, hindi na pwedeng balikan pa. Gaya rin ng buhay na nadamay o madadamay sa mga bagay na ating gagawin. Maraming salamat po, Mama Mia. Alam kong bata pa po ako. Mag-20 pa lang po ako. Kaya alam kong marami pang pwedeng mangyari sa buhay ko. Ang hiling ko lang, sana yun na ang pinakamalaki kong pagsubok. At sana sa susunod ay maging masaya naman ako. Sa ngayon ay pinatigil po ako ng mga magulang ko sa aking pagtatrabaho at pinag-aral nila ako ng kolehiyo. Sa ngayon, Mama Mia, unti-unti ko pong inaayos ang buhay ko. Ayoko munang makipagrelasyon, parang na-trauma ata ako. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang. Renz. Grabe, may mga babae talagang gumaganon ano, parang anghilito ang batang ama. Parang hindi ko alam kung napanood nyo yun dati, yung kay Rosalie. Pero dun ata parang anak niya yung baby ano, anak ni Angelito. Dito hindi niya anak ginamit siya. Nakakatakot ang panahon ngayon. Hindi mo na alam kung sino ang manluloko, sino ang hindi. Sino pa yung matalino, marang tinitingala, yun pa pala ang manluloko. Nako naman. Anyways, friends, napakatapang mo dahil kahit ang bata-bata mo pa ay napakabigat na ng pinagdaanan mo. Ang hiling naming lahat dito ay sana tuluyan ka ng gumaling at sana makapagtapos ka ng iyong pag-aaral at maging matagumpay sa buhay at mahanap mo ang kaligayahan na napakatahimik, ang kaligayahan na deserve mo pagkatapos ng lahat ng iyong mga pinagdaanan. At to you, Melissa, at sa lahat ng mga babae at lalaking kapareho niya na manluloko. Nako, hinay-hinay sa panluloko ng ibang tao. May mga bagay na hindi man agad-agad magkakaroon ng resulta ngayon, ay sigurado naman ako na hindi lilipas ang panahon at mawawala ka sa mundo nang hindi mo na pagbabayaran ang mga naging kasalanan mo. Kaya careful ka dyan, okay? Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay nitong ating programa at syempre sa pakikinig nyo sa kwento ni Renz at ni Melissa. Hello ako sa lahat ng ating mga suki na laging nakikinig. Syempre, uunahin natin ang ating mga members. Maraming salamat. Dito muna tayo sa ating super nawala na tuloy. Ngayon si Korea something. Na-replyan ko na kasi. Hello ako sa ating mga members. Nandyan pa rin. At hindi pa rin tayo iniiwan at minamahal itong ating channel. Syempre, kapag member ka, ay, nako, priority ka dito sa ating pabati. Alam nyo naman, nauuna dapat ang mga members Sandali
Hindi ko na alam kung saan hahanapin. Ay, eto. Hi, ako kay Maria Elena Abe na 1 week ng member dito sa ating channels, kay Maureen Tugab, kay Angeline Puaso, kay Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban, at kay Freaky. Thank you very much. Excuse me, sa pagpapamember ninyo dito sa channel natin. Sa mga hindi pa po members, naku, pwede po kayong mag-click ng join button dyan para maging member kayo. Pero, kung ayaw nyo namang magiging member, ay ayos lang. Basta ang gusto ko lang, i-subscribe nyo sana itong ating channel pagkatapos mag-click kayo ng notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron tayong bagong upload. At huwag nyong kalimutan na i-like at i-share itong ating video. Please, maawa naman kayo para dumami tayo. Hi, ako kay Teresa Rhodes or Teresa Rhodes. Di ko alam kung paano i-pronounce yung apelyido mo. Hi din ako kay Marvy Montesilio. Maraming salamat. Kay Tessa G. Saludo, Teresita G. Saludo. Ano ba talaga ang pangalan mo? Tessa or Teresita? Basta yun. Hello sa'yo. Maraming salamat sa pakikinig. Kay Cutie Hot Mom, thank you very much. Zaida Vidal, maraming salamat. Gladys Bakbak, Shumi 9688. Hi din ako kay Gimaras Girl na member na nga. Solid commentator pa. Hi din ako kay Maria Teresa Lacheca. Kay Sheila Quintana. Hi Sheila. Hi din ako kay Jojo Pearl. Maraming salamat. Kay Arabella Rose Hepper. Maraming thank you sa'yo. Hi din ako kay Ed Santos. Kay Susan Boribor. Maraming salamat. Hilda May Hidalgolnes. Ayun, maraming salamat sa'yo. Kay Abigail Tenorio, kay Marilyn Gabanan, maraming salamat. Jennifer Lingasa, Richel Villapane, Julieta Estralobio, maraming salamat. Rocana Sabal, kay Evelyn Gausin, Josephina, Liza Chen, maraming salamat. Jaya Diagan, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kung hindi po nabasa ang iyong pangalan, huwag mag-alala dahil baka bukas ikaw na ang babasahin natin at pangalan mo na ang isa-shoutout natin. Kung meron po kayong kwento ng sarili ninyong buhay, huwag po kayong mag-atubiling mag-email sa atin, mamamia.cdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat and I love you all. Kaya ingat kayo. Bye-bye!